pwedeng makiupo sa tabi mo? Pwede. Maluwag naman dito sa waiting area ng school. At madalas naman tayo nagkakatabi rito kapag sumusundo tayo sa mga apo natin parehong nasa elementary. Oo nga. Pero nag-alangan muna ako lumapit sa'yo at kausapin ka kasi busy ka yata sa paggamit ng cellphone mo. Hindi naman. Habang naghihintay ako sa labasan ng mga estudyante, tinitingnan ko lang itong group chat na ginawa ng officers ng Parents Teachers Association. Yan din ang tinitingnan ko sa cellphone ko kanina bago ako lumapit sa'yo, Marta. Teka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Nakita ko nga sa group chat. Magkaklase kasi ang mga apo natin, kaya pareho tayong nasama sa group chat ng PTA. Ako nga pala si Joel. Alam ko. Paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Nakita ko rin sa group chat. Ilang beses na tayo nagkakatabi rito sa waiting area, pero ngayon lang tayo nagkausap at nagkakilala dahil sa Facebook group chat. Marami talagang nagkakakilala dahil sa social media. Ngayon magkakilala na tayo, baka magkausap na tayo ng madalas. Malamang. Hindi gaya nung hindi pa tayo magkakilala, na kahit nagkakatabi tayo, wala tayong kibuan. Lalo tayong magkakausap kapag may activity tayong mga magkakasama sa group chat. Sana lang kapag madalas na tayo nag-uusap, hindi tayo magkaproblema. Saan naman tayo magkakaproblema? Sa asawa mo. Biyuda na ako, Joel. Ganun ba? 2 taon na. Pareho na pala tayong wala ng kapartner sa buhay. Biyudo ko na rin? Oo. Biyudo na ako. Biyudo sa buhay. Lolo Joel, ano po yung biyudo sa buhay? Bakit mo naitanong, Ashley? Narinig ko pong sinabi nyo kanina sa lola ng classmate kong si Anan. May kausap nga pala ako kanina nung labasan nyo sa school. Kaya hindi ko napansin kagad ang paglapit mo sa akin sa waiting area. Alam ko na po ang meaning ng biyudo. Wala pong asawa yun kasi namatay na. Alam mo na yun kasi 8 years old ka na. Ang hindi ko pa po alam ang meaning yung biyudo sa buhay. Alam mong matagal na kami magkahiwalay ng Lola Remy mo. Yun pa pong pinagtataka ko. Alam ko pong mag-asawa kayo ni Lola Remy, pero magkahiwalay kayo. Kasama ka po namin ni na Mami at Daddy, pero si Lola Remy na mama ni Mami sa ibang bahay naman nakatira. Pag laki-laki mo pa malalaman mo na ang dahilan kaya magkahiwalay kami ng Lola Remy mo. At malalaman mo na rin ang kahulugan ng biyudo sa buhay. Lolo. Narito na tayo sa bahay natin, Ashley. Pumasok ka na sa loob at kaya ng dati. Pagkasundo ko sa'yo sa school, mamamasada na ako ng tricycle, ha? Kumain kang mabuti, Ashley, at wag kung ano-anong tinatanong mo. Masama po bang gusto kong malaman? Hindi naman. Kaya lang, yung mga pinsan mo sa family ng Tita Mercy mo, yung mga anak ng panganay at nag-iisang kapatid ko, hindi naman nagtatanong ng gusto mong malaman. Sige po, Mami. Hindi na ako magtatanong. Lalong wag kang magtatanong sa Lola Remy mo. Bakit po? Ayaw niyang mapag-usapan ng paghihiwalay nila ng Lolo Joel mo.
Ashley, kanina pa naglabasan ng mga estudyante. Oo nga po, Lola Martha. Pero wala pa ang sundo mo. Di naman po pumapalya si Lolo Joel sa araw-araw na paghatid at pagsundo sa akin dito sa school. Dati naman, mas maaga pa siya kaysa sa akin sa paghihintay dito sa waiting area. Aba, mahigit 15 minutes na siyang late. Kaya uuwi na po kayo ng apo nyo, Lola Martha? Ay, hindi muna. Hindi kita iiwan hanggat hindi pa dumarating ang sundo mo. Salamat po, Lola Martha. Mahirap nang iwan kita habang wala pa ang Lolo Joel mo. Baka kung mapano ka eh. Nay, bakit bumili pa ho kayo ng prutas? May mga prutas pa ho sa ref eh. Hindi ko binili ang mga yan, Norman. Saan ho galing yan? Binigay sa inyo ng dalawang nakababatang kapatid kong lalaki? Na mula na magkaroon na rin ng sariling pamilya, madalang pa sa patak ng ulan kung dalawin kayo rito sa bahay. Hindi. Bigay ito ng bago kong kaibigan na nakilala ko. Dahil gaya kong sumusundo rin yun ng apo sa school. Ba't kayo napapangiti? Kasi kahit anong pagtanggi ko, nang pilit yung kaibigan kong bigyan ako ng mga prutas, bilang pasasalamat sa akin. Matapos daw na hindi ko iniwan ang apo niyang hindi pa niya nasusundo ng isang araw. Ayun pala'y naplatan ng gulong ang pinapasada niyang tricycle. Ay nako, para yun lang, napangiti na kayo agad. Nakakatawa kasi yung bagong kaibigan ko. Bago niya ako binigyan ng mga prutas, inalam muna niya sa apo ko. Diyan, sa anak mo. Kung ano ang mga paborito kong prutas. Teka, babae ho ba yung bago niyong kaibigan? Lalaki. Baka balak kong manligaw sa inyo, Nay. Ano? Sa tanda ko ba namang ito, may manliligaw pa sa akin? Kaya nga ho magsisi-60 anyos na kayo. Kaya huwag na kayong magpaligaw. Huwag na ho dahil nakakaya na kung magpaligaw pa kayo sa edad nyong yan. Nakakaya. Mama, buti naman ho napasyal kayo rito sa amin. Kapag may pinuntahan naman ako malapit dito sa bahay niyo, Ophel, dumadaan ako rito. Dati naman kayong nakatira rito. Talagang napaparito ako paminsan-minsan para makita at makumusta ko kayo ng asawa mo. Lalo nang nag-iisak apo ko. Akala ko ho napaparito kayo lalo kapag wala rito si Papa. Isa pa yun. Matagal na ho kayong hiwalay ni Papa. Huwag na nating pag-usapan yun. Huwag din na hong iwasan ng Papa. May iba na akong pamilya. May iba naman hong dating mag-asawa na kahit nagkahiwalay, magkaibigan pa rin. Malabo kaming maging magkaibigan ng Papa mo dahil mabigat ang loob na sa akin. Akala niyo lang ho yun. Sa tagal na ho ng paghihiwalay niyo ng Papa, tanggap na ho niyang may iba kayong pamilya. Wag na nating pag-usapan ng ama mo. Kamusta si Ashley? Mabuti naman ho. Sa susunod na dalaw ko rito sa inyo, tsetsempohan kong naritong anak mo. Para magka-bonding kami ng apo ko at para hindi maging malayo ang loob niya sa akin. Martha, buti pumayag kang sumama magmerienda sa restaurant nito.
paghahatid natin sa ating mga apo sa school. Nakakahiya nga sa'yo, Joel. Mahal ang mga pagkain dito, ha? Ay nako, okay lang yan. Baka wala nang matira sa kita mo sa pamamasada ng tricycle. Sarili ko naman ang ipinapasada kong tricycle, kaya wala akong boundary na habulin. Ay, ayoko makaperwisyo ako sa'yo. Hindi ka makakaperwisyo sa akin. Matutulungan mo nga ako. Matutulungan kita? Oo, kaya inimbita kita para mapag-usapan natin. Teka. Ano ba yung sinasabi mong importanteng pag-uusapan natin? Bago tayo nagkita kanina, kinausap ako ng ating PTA officer. Kakausapin ka rin daw niya. Ako? Oo, dahil dalawa tayong i-assign para mag-organize ng palabas sa darating na PTA event natin. Ay naku, wala akong alam sa mga event na ganyan. Ayun nga, kaya nga pag-uusapan natin at pagtutulungan. At kaya kung pwede magbigayan tayo ng cellphone number. Alam mo yun, para madali nating mapag-usapan ang lahat ng dapat nating gawin sa event. Okay ba yun? Para sa'yo ang bulaklak na ito. Naku, nag-abala ka pa, Joel. Ay, hindi ka abalahan para sa akin, kundi kasiyahan na mabigyan ka ng kahit anong pasulubong kapag dumalaw ako sa'yo. At, teka, Martha. Time out muna kasi. Nakalimutan ko ang susunod kong dialogue. Ang galing mo po, Lolo Joel. Ang galing-galing niyo po ni Lola Martha. Lumabas ka na pala, Ashley. Akala ko kung sino ang pumapalakpak. Ikaw pala. Kanina pa po ang labasan ng mga estudyante. Hindi lang po ko lumapit agad sa inyo kasi nanliligaw po kayo kay Lola Martha. Ay, naku, Ashley, hindi totoong nanliligaw sa akin ng lolo mo. Alam ko po, Lola Martha. Kaya nga papel lang ang kunwari bulaklak na iniabot niya sa akin. Nagpa-practice lang kami ng Lola Martha mo sa role namin sa play para sa PTA event. Nasabi na po ng teacher namin na kayo nga raw ni Lola ang gaganap sa maikling dula. Wala kasi kaming ibang mga kagrupo na tumanggap ng role dahil nahihiya silang umarte. Kaya napilitan na kaming umarte. Oo. At nagpa-practice na kami kahit dito sa waiting area ng school. Para masanay kaming umakting sa harap ng maraming tao. Ang cute niyo pong panoorin, Lola Joel, Lola Martha. An-an! Ang cute umarte ng lolo at lola natin, di ba? Narinig mo, ha, Martha? Mga tagahanga na tayo. Oo nga. Meron na nga tayong mga tagahanga. Kaya lang, mga apo natin. Nay! Oh. Parang ang saya niyo yata ngayon. Ay, nakakatawa kasi yung kausap ko sa cellphone, Norman. Sino? Madalas kasing magkwento sa akin ng joke. Corny naman, kaya ako tumatawa. Si Mang Joel? Kilala mo na si Joel? Paano hindi ko makikilala ang Joel na yun ilang beses ko na kayong nahuling kausap niyo siya sa cellphone. At minsan nagpunta siya rito sa atin, di ba? Na naghanap sa inyo. Nagkataon lang, may binili kayo sa botika nung araw na yon. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Parang ang antipati ko nung tricycle driver na yun. Mabait si Joel. Anong mabait? Ang sabihin nyo, presko. Antipati ko. Masyadong nagmamarunong lagi at nagmamagaling. Nalaman lang niyang kayong nanay ko at security guard ako sa bangko. Pinapaalalahanan na ako ng kung ano-ano. Kesyo delikado raw magbantay sa bangko, kaya mag-iingat daw ako ng husto. Naku, Norman, nagmamalasakit lang yun sa'yo. Naku po, ginagawa niya ho ako mangmang.
Sa edad ko ba namang 30 anyos, hindi ko pa alam na delikadong trabaho ko? At hindi ko pa alam ang mga pag-iingat na dapat gawin? Dumaan ho ako sa training. Anak, hindi maiiwasan. Madalas kaming mag-usap ni Joel. Dahil dalawa kami nagka-assign na magtulungan para dun sa darating na PTA event dun sa school ng anak mo. Naku, pwede ba? Huwag kayong masyadong magtiwala at maging malapit sa Joel na yun, Nay. Wala ho akong tiwala sa kanya. Ay, naku Norman. Mukha lang ho siyang mabait. Pero halata ko na nasa loob ang kulo niya. At halata ko rin na mapagsamantala siya. Papa, kanina pa ho kayo umiikot dyan sa harap ng salamin Ako nahihilo sa inyo. Pasensya ka na, Ophel, at sinusukat ko lang mabuti kung lapat sa katawan ko ang bagong bili kong pola at pantalon. Ang alam ko tuwing birthday nyo lang kayo bumibili ng bago nyong damit Dati yun. Pero matagal pa hong birthday nyo. Ayoko kasing mahuli ako sa uso. Sobra naman ho yata sa uso yung binili nyong polo at yung pantalon. Pati yung bagong sapatos nyo, hindi na bagay sa edad nyo. Pati yung bagong gupit ng buhok nyo. Naku, daig nyo pang teenager sa suot at itsura nyo. Ay naku, hindi naman At nagpabango pa kayo. Malayo pa ako sa inyo, amoy na amoy ko ng pabango nyo. Wala naman akong alam na importanteng pupuntahan nyo ngayon. May lakad ako kaya hindi muna ako mamamasada ngayon ng tricycle. Saan ho? Saka ako na ikukwento sa'yo kung saan ang lakad ko. Bakit ho? Hindi ko pa kasi alam kung sasama sa akin ang kaibigan ko. Ayayayain kong kumain sa labas. Ophel, nagbubuhay binatang papa mo? Oo, ma. Kaya naparito ako sa inyo. Ay, hindi tama yun. Kaya nga ho nagsumbong na ako sa inyo. Kung kailan siya tumanda, tsaka siya nagpakasira. Sinita ko na ho kasi si Papa na wag siyang kumilos at mag-ayos teenager. Pero parang pumasok lang ho sa isang tenga niyang sinabi ko at lumabas din sa kabila niyang tenga. Sa edad ng ama mo, mambababae pa siya. Ewan ko ho ba sa kanya? Sigurado namang pera lang ang habol sa kanya ng sino mang babaeng kahuhumalingan niya. Lalo pa at bata pa ang babaeng yon. Ang alam ko ho, kaedad ni Papa ang babaeng kinalolokohan niya kalokohan na yon. Mula ho kasi nang makilala at maging kaibigan niya yun, kumilos at nagbihis teenager na siya. Sa edad ng Papa mo, gaya ko, malamang may mga nararamdaman na siyang sakit sa katawan. At sa liit ng kinikita niya sa pamamasada ng tricycle, kulang pang pambili ng mga gamot niya ang kanyang kinikita. Magdadagdag pa siya ng pagkakagastusan niya? Ay, nako. Malamang kung ano-ano na rin ang sakit ng kinalolokohan niyang matandang babae. Kaya pinipirahan siya noon. Pero wag kang mag-alala, Ophel. Akong bahala. Mama, iniiwasan kong papa mo. Hindi ko siya kinakausap dahil wala akong alam na dapat pa naming pag-usapan tukol sa aming dalawa. Pero kung magpapaloko siya sa babaeng kasing tanda niya, ako ang kikilos. Ako ang gagawa ng paraan para hindi madamay sa kalokohan niya kayong mga kapamilya niya na kasama niya sa iisang bubong. Gandang pagmasta ng papalubog na araw, Martha? Alam kong hindi mo ako tinawagan para magkita tayo, Joel.
kundi para mapag-usapan nating mabuti ang tungkol sa darating na PTA event. Dahil nasa ayos na ang lahat ng dapat nating gawin sa event na yon. Pero, sumama pa rin ako sa iyo rito sa tabing dagat dahil... Dahil ano, Martha? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit isinama kita rito. Martha... Joel, ang kamay ko. Nang nagkahiwalay kami ng asawa ko, masyado ako nasaktan. Naging madilim na ang mundo para sa akin at iwas na ako sa ibang babae. Pinangako ko pa sa sarili ko noon ay di na ako muli pang magmamahal. Para hindi na ako muli pang lumuha at masaktan. Pero, nang makilala kita, parang muling nagkaroon ng kulay sa akin ang mundo. Ang buhay ko. Martha, huwag ka sanang magalit sa akin. Hindi ako nagagalit sa iyo, Joel. Bakit? Bakit ako napaluha? Oo. Dahil hindi ko akalain na sa tanda kong ito, dahil sa group chat sa Facebook, may makikilala pa akong lalaking gaya mo na magiging sunod-sunuran ako sa mga sinasabi sa akin at magiging masaya ako. Masayang-masaya ako kapag kasama ko at kausap. Isa ang ibig sabihin yan, Martha. Mahal mo ako. Mahal mo ako gaya ng pagmamahal ko rin sa'yo. Martha, wala kang dapat iluha. Biyuda ka. Hiwalay ako sa asawa. Hindi katakatakang matuto tayong magmahal sa isa't isa. Sasama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Saan? Doon sa kung saan. Tayo lang dalawa. Joel. Payag ka ba? Joel, ang dami naman itong mga in-order mo sa restaurant na ito. Ganito yata talaga nagmamahal, Martha. Nagiging galante sa minamahal. Ay, isa naman ang baso ng drinks natin. Iisa nga ang baso. Dalawa naman ang straw, kaya parang pinag-isa tayo, hindi ba? Oo da nga. Subuan mo nga ako. Abay, bakit? Ay, gusto ko lang. Ako, sige na nga. O, ayan. Ikaw naman ang susubuan ko. Ay, naku, wag na. Ay, sige na, basta. Naku. Yan nga na. Sige na nga, o. Nakakahiya sa makakakita sa atin. Bakit ka mahihiya? Ang tatanda na natin, nagsusubuan pa tayo. Hayaan natin mainggit sa atin ang iba. Anong magagawa ko? Isa talaga mahal kita. Aba, kung magsalita ka at makatingin pa kang nanliligaw pa sa akin, ha? Talagang hindi ako magsasawang manligaw sa'yo, aba. Sumama na nga ako sa'yo sa lugar na gusto mo, eh. Para sumama ka uli sa akin doon. Pilyo ka, ha? Abay, kung pilyo ako, ikaw naman ay pilya. Oy, bakit? Kasi gusto mo rin sa lugar na gusto ko. Ano? Ako talaga? Oo. Kumpirmado, Ophel. May kinahuhumalingan ngang babae ang papa mo. Kaya naparito ko sa inyo at kinausap kita. Malamang kasing tandaan niya ang babaeng karelasyon niya.
Mama, paano ko napatunayang may karelasyon ng papa mo? Nang palihim ko siyang sinundan, nakita kong may babae siyang isinakay sa kanyang tricycle. Sweet na sweet silang kumain sa isang restaurant at nagsusubuan pa sila. Malamang ho na ang babaeng tinutukoy nyo, yung lola ng kaklase ni Ashley, si Aling Martha, na nakilala ni Papa dahil sa pareho nilang sinusundo yung apo nila sa school. Pamilyar na sa akin ang mukha ng Martha na yun eh. Kaya humanda siya sa akin. Mama, bukas pupunta ako sa school na pinapasukan ng anak mo para makaharap ko at makausap ng babae sa babae ang karelasyon ng papa mo. At para maturuan ko ng leksyon ang oportunistang matandang babaeng yon. Huwag mo kong tawaging ate dahil hindi tayo magkapatid. Naku, huwag kang sumigaw. Bakit pa marunong ka pa sa akin? Pinagtitinginan tayo ng ibang tao dito sa waiting area. Wala akong pakialam. Naku, huwag ka mag-iiskandalo rito. Hindi ka tayo eskandaluhin kung hindi ka oportunista. Hindi ako oportunista. Bakit mo pinaperahan? Bakit mo hinuhututan ng pera si Joel? Hindi ko pinaperahan si Joel. At ano pa ba ang dahilan kaya nakipagrelasyon ka sa kanya? Hindi naman siya gwapo at matanda na. Hindi ka na nakonsensya. Kaunting kinikita lang ni Joel sa pamamasada ng tricycle. Pinag-iinteresan mo pa? Ang hirap mong paliwanagan. Sino ka ba? Hindi na importanteng magpakilala ko sa'yo. Dahil wala akong interes makipagkilala sa gaya mong oportunista at mapagsamantala. Layuan mo si Joel. Kapag patuloy kang nakipagrelasyon sa kanya, babalikan kita at malilintikan ka na sa akin. Dating asawa ko ang umaway sa'yo kanina sa waiting area ng school, Martha. Paano mo nalaman, Joel? Sinabi sa akin ni Ashley kaninang sunduin ko siya. Dahil nasilip raw niya sa bintana ng kanilang room ang kanyang lola Remy na inaway ka sa waiting area bago yun umalis sa school. Kaya tinawagan kita matapos kong may hatid ang apo ko sa bahay. Napahiya ako sa mga taong nakakita sa pang-aaway niya sa akin. Kaya kahit alam kong parating ka na sa waiting area, di na kita nahintay doon. Inuwi ko na sa bahay ang apo ko. Martha, huwag kang mag-alala. Parang nagkatropa ako sa ginawang panggugulo sa akin na dati mong asawa. At wala siyang karapatang awayin ka. Nagbanta siyang malilintikan ako sa kanya kapag hindi ako lumayo sa'yo. At hindi ako papayag na guluhin ka pa niya. Joel. Ako ang bahala, Martha. Ako ang lulutas sa problema natin sa dati kong asawa. Nay! Bakit ho kayo umiiyak? Wala ito, Norman. Iiyak ba kayo kung walang dahilan? Medyo masakit kasi ang ulo ko. Para magtatrangkasuhin ako. Ay naku, huwag na ho kayong magmaang-maangan pa. Huwag na ho kayong magkaila sa akin. Alam ko ang totoong dahilan ng pag-iyak ninyo. Dahil bago ako lumapit sa inyo, nagsumbong na sa akin si An-An. Nakita raw ng apo nyo na habang naghihintay kayo sa paglabas niya sa school kanina, may matandang babaeng umaway sa inyo sa waiting area. Ang dating asawa ni Joel yung babaeng yun. Ha? Bakit kayo inaway?
Gusto niya layuan ko si Joel. Nay, kung ano ho ang gusto ng babaeng yun, sundin nyo na. Pero Norman, Alam nyo, nung una pa lang, binalaan ko na ho kayo na huwag kayong magtitiwala at maging malapit sa Joel na yun. Pero nakinig ba kayo sa akin? Hindi. Pinaliwala niyong babala ako sa inyo bilang anak nyo. Ang apo nyo rin ang nagsumbong sa akin na madalas niya kayong makitang kasama at kausap ang tricycle driver na kaibigan nyo. Hindi kayo nakikinig sa akin Anong napala nyo ngayon? Nasubo kayo sa gulo. wala naman akong makitang dahilan para layuan ko si Joel. Ay sus, ewan ko na ho sa inyo, Nay. Pero kapag inaway uli kayo ng dating asawa ng Joel na yon, kapag sinaktan niya kayo, kasalanan nyo na yun. Kayo na ang naglalapit ng sarili nyo sa gulo dahil sa pakikipagkaibigan nyo sa isang tricycle driver na wala namang kwenta. Pwe! Iisa ang dahilan kaya nang madaanan kita sa harap ng tinitirhan mo, Remy. Pinakiusapan kitang sumakay dito sa tricycle ko para magkausap tayo. Parang alam ko ng pag-uusapan natin. Kaya dinala mo ko rito sa di kalayuan sa bahay namin, Joel. Hindi tama ang ginawa mo. Ang ginagawa mo ang hindi tama. Bakit inaway mo si Martha? Dahil oportunista siya. Hindi siya oportunista. Ano ba bang dahilan ng pakikipagrelasyon niya sa'yo kung di para perahan ka? Hindi mukhang pera si Martha. Hindi siya kagaya mo. Hindi ako mukhang pera! Anong hindi? Dahil sa liit ng kinikita ko sa pagiging tricycle driver, sumama ka sa ibang lalaki na nakapagbibigay sa'yo ng lahat ng luho mo. Nandalaki man ako, hiniwalayan man kita dahil sa ibang lalaki. Hindi dahilan yun para magpaloko ka sa ibang tao. Magpaloko man ako kahit kanino. May halaga pa ba sa'yo matapos mo kong iwan dahil sa ibang lalaki? Ang mga anak at apo ko ang inaalala ko. Malamang maaapektuhan sila kapag nagkaloko-lokong buhay mo dahil sa pagkahumaling mo sa ibang babae. Nako, na magkahiwalay tayo, wala na tayong pakialaman sa isa't isa, Remy. Kaya huwag mo nang guguluhin pa si Martha. Joel! Wag na at ako ang makakalaban mo. Tahimik akong tao. Ayoko ng gulo. Pero ginulo ako ng dating asawa ni Joel. Inaway. Hindi na importanteng magpakilala ko sa'yo, Martha. Dahil wala akong interes makipagkilala sa gaya mong oportunista at mapagsamantala. Layuan mo si Joel. Kapag patuloy kang nakipagrelasyon sa kanya, babalikan kita at malilintikan ka na sa akin. Tandaan mo yan! Paano kung totohanin ng dating asawa ni Joel ang banta niya sa akin? Anong gagawin ko? Bakit ho kayo magagalit kay Mama? Tama lang naman hong ginawa niya. Ay naku, maling-mali ang ginawa ng ina mo, Ophel. Kahit may iba na ho siyang pamilya, nagmamalasakit lang ho siya sa atin na dating mga kapamilya niya. Walang ginagawang masama sa kanya si Martha para awayin niya. Huwag niyong kampihan na ibang tao. Ang mama mo ang huwag mong kampihan. Dahil hindi ibang tao sa akin si Martha. So totoo pala ang sabi ni Mama. Karelasyon niyo nga ang Martha na yon. Oo.
Oo. Totoong magkarelasyon kami. Nakipagrelasyon kayo sa ibang babae para makaganti kayo kay mama. Hindi. Nakipagrelasyon ako kay Martha dahil mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Hindi totoo yan. Ophel. Nagalit kayo kay mama nang hiwalay niya kayo, nang sumama siya sa ibang lalaki. Kaya naghanap kayo ng paraang makaganti kay mama kahit niloloko na kayo ng ibang tao. Hindi ako niloloko ni Martha. Huwag ho kayong maging matandang walang pinagkatandaan pa. Naku. Pera lang ho ang dahilan kaya nakipagrelasyon sa inyo si Aling Marta. Pera lang ho. Totoong nagmamahalan kami. Nako. Huwag ho kayong patuloy na magpaloko sa ibang tao. Ophel, hindi... Wag po, Papa. Ha? Please. Kung ayaw niyong mawalan ako ng respeto sa inyo. Mang Joel, Ha? tama ang sabi ng napagtanungan ko na matatagpuan kita dito sa terminal ng tricycle na to. Ikaw si Norman, hindi ba? Oo! Ako ang anak ng taong ginugulo mo. Kaya kahit gurang ka na, hindi kita nire-respeto. Hindi ko ginugulo si Martha. Ginugulo mo yung inay ko eh. Dahil sa'yo, kaya nagkakaproblema siya. At kaya madalas siyang malungkot, umiiyak. Kumalma ka lang. Huwag mo akong turuan na dapat kong gawin. Pinagtitinginan na tayo ng ibang tricycle driver. Bakit? Napapaya ka? Naku, Napapaya ka? Baka akalain nila na nag-aaway tayo. Nahihiya ka sa pwedeng isipin at masabi sa'yo ng ibang tao, di ba? Nahihiya kang pulaan eh. Wala ka namang hiya. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Totoo naman ah. Wala kang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tanda-tanda na ng inay ko eh. Tapos ginugulo mo pa yung buhay niya? Norman, mahal ko ang inay mo. Ay, kalokohan! Hindi ako makikipagrelasyon sa kanya kung hindi ko siya totoong mahal. Totoong mahal? Anip! Nakipagrelasyon ka sa inay ko dahil nahalata mong madali siyang bulahin, di ba? Mapagsamantala ka eh. Ako, lasing ka lang, Norman. Nakainom ka na. Oo, lasing ako. Pero naglasing ako dahil sa kagagawan mo. Ako, wala nang patutunguhan ang pag-uusap natin. Basta, layuan mong inay ko. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Huwag mo ko tatalikuran! Bitiwan mo braso mo! Kinakausap kita eh! Tatalikuran mo ako? Mapagsamantala ka na! Bastos ka pang matanda ako! Sabi ko, iwan mo ako! Ayok ka! Bakit ba ako sinito? Para tigilan mo na pagsasamantala sa inay ko! Sobra ka na! Bubuntuhin kita rito! Pinilit mo ako patulan ka! Kaya... Hayaan mong malagyan ko ng gamot ang mga pasa sa mukha mo at yung putok sa kilay mo, Norman. Alam nyo, kung hindi ako lasing, Nay, at kung hindi kami inawat ng mga dumating na barangay tanod na yun, malilintikan sa akin yung Joel na yun eh. Hindi mo siya dapat inaway. Anong gusto nyo? Pabayaan ko lang na lokohin at pagsamantalahan niya kayo? Hindi niya ako niloloko at pinagsasamantalahan. Natural o ipagtatanggol nyo. Dahil na-brainwash ka na-brainwash niya na yung utak nyo eh. Anak. Nay. Anak, hindi. Nay, utang na loob. Ayun yun ang tricycle driver na yun, Nay.
Dahil hindi ako papayag na patuloy kayong magpaloko sa kanya. Norman! Hindi! Kahit anong mangyari! Salamat nakipagkita ka sa akin dito sa park, Martha. Kahit pinagbawalan ka ng panganay na anak mong makipagkita ka pa sa akin. Sinamantala kong naka-duty siya sa bangko. Bago ako naparito, Joel. Hindi mapapanatag ang loob ko hanggat hindi tayo nagkikita at nagkakausap ng personal. Ako man. Hindi ko gusto nag-away kami ng anak mo. Alam ko. Mahal kita. Kaya mahal ko rin ang mga mahal mo sa buhay. Napilitan lang ako ipagtanggol ang sarili ko nang saktan ako ng anak mo dahil sa kalasingan niya. Mahal rin kita, Joel. Pero maraming tutol sa relasyon natin. Natin silang intindihin, Martha. Pwede bang hindi natin problemahin ang mga kapamilya natin? Ha? Hindi lang naman nila naintindihan ang relasyon natin. Hindi natin sila masisisi. Talagang mahirap maintindihan na ang gaya nating matatanda na magmamahalan pa na parang mga binata at dalaga pa lamang. Sana na maintindihan rin nila tayo. Kailan pa? Ang importante, hindi nila tayo mapaglayo. Hindi nila mahadlangan ang kaligayahan natin. Hanggat sobrang tinututulan at kinokontrol ng mga kapamilya natin ang ating relasyon, Joel, hindi magiging lubos ang kaligayahan natin. Maghiwalay na tayo. Kalimutan mo na ako. Hindi pwede, Martha. Hindi ako papayag. Parang pare-pareho na tayong matahimik. Naku, Martha. Hindi tayo kailanman matatahimik. At magiging maligaya kapag nagkalayo tayo. Joel! Martha, ipaglaban natin ang ating pagmamahalan, Martha. Dahil hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Hindi ko kaya. Ano, Ophel? Hanggang ngayon patuloy pa rin ang pakikipagrelasyon ng papa mo sa matandang babaeng kinauhumalingan niya. Oo, kahit inaway ko ng Marta na yon? Kaya nga ho pinaparito ko kayo sa amin habang wala rito si Papa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Iisang paraan para mapalayo natin sa Papa mo ang karelasyon niya. Ano ho, Mama? Aawayin ko uli at sasaktan na ang Marta na yon. Wag po, Lola Remy. Ha? Wag niyo pong awayin at saktan si Lola Marta. Manlolokong matandang yon, Ashley. Mabait po siya. Niloloko niya ang Lolo Joel mo. Piniperahan. Hindi po totoo yan. Ashley, maniwala ka sa Lola Remy mo. Dahil totoong sinasabi niya. Mami, hindi po manloloko si Lola Marta. Manloloko siya. Salbahe. Hindi po siya salbahe. Kayo po, Lola Remy, ang salbahe dahil inaway niyo siya. Ashley, magtigil ka. Sorry po, Mami. Huwag ibang tao ang kampihan mo.
Pero totoo pong sinasabi ko. Mabait si Lola Marta! Mabait po siya! Ophel, Mama, pasensya na ho kayo sa apo niyo. Pati ang anak mo, nagayuma na yata ng Marta na yon. Hindi ho ko papayag na magulong pamilya namin dahil sa ibang tao. Kaya nga, magtulungan tayo. Pag-isipan nating mabuti kung anong dapat nating gawin para mapalayo natin ang papa mo kay Marta. Uy, pare, miss daw. Saan ka? Tingnan mo to. Uy, dito na siya. Opo. Ba't kayo umaarang sa daraanan ko, ha? Maalas mo. Ikaw ang napadaan dito sa eskinitang pinag-iintayin namin ng aming mabibiktima. Nabiting kami, pre. Ha? Nabiting kami kaya hold upin ka na namin. Bigyan mo na sa amin lahat ng pera mo. Malas mo. Ano? Huwag mong madisgrasya. Huwag niyo ako sasaktan, pre. Hindi naman ako papalag eh. Ito daw. Ibibigay ko na sa inyo yung pera ko. Tapos lahat na meron ako rito. Ayan na. Mga adik! Huwag niyo hold upin ang anak ko! Layuan niyo siya at ako ang harapin niyo! Turo na! Tumakbo muna tayo rito! Ano, Joel? Magtatahanan tayo? Oh, Martha. Kaya tsinempuan kong nagsusulo ka rito sa inyo. Sige na, sumama ka na sa akin. Magmadali tayo sa pag-alis para hindi tayo maabutan pa ng mga kapamilya mo. Hindi ka dapat na parito. Di pwedeng hindi ako pumarito. Iniiwasan mo na ako. Pinasundo mo na sa service ang apo mo. Hindi ka na nakikipagkita sa akin. At hindi mo na sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo. Dahil ayoko lalong magalit sa akin ng mga anak ko. Bakit iintindihin natin ang mga kumukontra sa relasyon natin? Martha, mahal kita. Mahal mo ko. Nagmamahalan tayo. Ipaglaban natin ang ating pagmamahalan. Joel, hanggat may mga kapamilya tayong kumukontra sa relasyon natin, hindi tayo matatahimik. Hindi tayo liligaya. Kaya, maglayo na tayo. Magkalimutan. Yun ang kailangan eh. Pakiusap. Pakiusap. Tumahan ka na, Martha. Akong higit na nasasaktan sa nakikita kong paghihirap ng iyong kalooban. Kaya para hindi ka na mag-alala, malungkot at umiyak, susundin ko na ang gusto mo. Joel. Kahit mabigat, kahit masakit sa loob ko, lalayo na ako sa'yo. Igmuti na kita. Ito na huli natin magkikita. Mang Joel. Ha? Nariyan ka na pala, Norman. Kanina pa ho ako dumating. At narinig ko ang pinag-uusapan niyo ng inay ko. Norman, paalis na siya para hindi na kami muli pang magkita. Nay, nagkamali ho ako sa pagkakakilala kay Mang Joel. Kahit inaway at sinaktan ko siya,
Itinaya niyang buhay niya para mailigtas ako sa mga adik na nagtangkang mang-hold up sa akin. At handa ho siyang magtiis at magsakripisyo na lumayo sa inyo para hindi na kayo magkaproblema, malungkot at lumuha. Norman. Mang Joel, sorry po talaga sa mga naging pagkakamali ko sa inyo. Nakukalimutan na natin ang nakaraan, Norman. Alam nyo, matapos kong mapatunayan na mabuti kayong tao at tapat ang pagmamahal nyo sa inay ko, hindi na po ako tututol sa relasyon nyo. Hindi na.